Mga sangkay, eto na nga po, kapansin-pansin ngayon ang mga palpak na mga pasabog ni Zaldico. Ang dami pong nadidiskubre, kagaya po ng maleta na nakasale pa daw po doon sa SM. Tapos mga sangkay, mali-mali po yung mga sinasabi. Ngayon, ang tanong dito, sino talaga ang kumukontrol kay Zaldico? Pag-usapan po natin ito. Hello, what's up guys? This is me, I'm back. Ito, magandang pag-usapan to para iwas sa kalituhan sa taong bayan. Kasi nga po ngayon, usap-usapan po itong kalukuhan ni Zaldico. May mga naniniwala kasi may mga kababayan din po tayo na wala pong critical thinking. Hindi po nila naiisip na tingnan mabuti kung anong uri o anong klaseng pasabog ito, kung may diferensya nga ba. Ngayon mga sangkay, ito na nga po. Ang tanong dito, may kumukontrol ba kay Zaldico? Kasi masyado pong halata ang ginagawa niya ngayon mga sangkay. Nagpasabog din, mayroon pong gaganaping, mayroon pong rally mga sangkay ngayong araw. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto na nga mga sangkay, tingnan po natin. Ang tanong kasi dito, sinong kumukontrol? Ngayon, may isang professor na tinanong tungkol dyan. Panoorin po natin mga sangkay. Well, hindi na ako nagugulat. Actually, in-anticipate ko na yan. Malaki ko one of these days. Hindi na ako nagugulat. Actually, in-anticipate ko na yan. Malamang sabi ko one of these days. Merong babaligtad. At hindi ang inakala natin na babaligtad ay si Gutesa, hindi, si Zaldico. But what is suspicious about this is the fact that yung timing, parang merong medyo may pagka-choreographed yung parang parang may agenda siya. Usual, alam naman natin gusto niya iligtas ang sarili niya. Kasi kung iisipin natin, may tatlo akong tanong na actually dapat tinatanong ng isang rasyonal na mag-isip. Una, kung talagang si Pangulong Marcos ay merong kamay na idinutdot sa korupsyon, bakit siya ay nagsimula ng investigasyon? Exactly. That's the point mga sangkay. Kung mayroon po siyang kinalaman dyan, natural na reaksyon ng isang magnanakaw. Hindi po siya magsisimula ng apoy. Hindi po siya magsisimula na magpailaw mga sangkay. Alam niyang makikita siya, di ba? Bakit niya sisimulan ng isang bagay na alam niyang siya ang ituturo? Di ba sa isang rational mag-isip? Bakit ka magsisimula? Bakit mo i-feature sa SONA mo? Ba't magliliga ka ng ICI? Na mapapahama ka? Hindi ba lalayo ka? Ililiban mo sa ibang direksyon? Correct. Hanggat maaari mga sangkay, itatago ni PBBM yon. Kung, mga sangkay, kung guilty siya doon, kung alam niya sa sarili niya na may kinalaman siya, hindi na po niya ipapasabog yan. Common sense lang mga kababayan, mga solid sangkay. Kung ang Pangulo ay may kinalaman, dapat hindi niya na po ito isiniwalat mga sangkay. Hindi po tanga ang Pangulo, kahit po ako, mga sangkay, di naman po ako kasing talino ni President BBM. And naiisip ko kaagad yan, na kung ako ang nasa situation, tapos ako yung mastermind, hindi ko sasabihin yan. Never kong uungkatin yan, anak ng tokwa. Mapapahamak ako. Pero si BBM hindi, mga sangkay. Kasi nga po, hindi po siya o wala po siyang ginalaman dito. Kaya't siya po ang nag-umpisa ng investigasyon na ito. The second question I have is, okay, bakit kailangan pa niyang isingit yung isang daang bilyon sa legislative phase ng budgeting? Samantalang pwede naman niyang gawin sa National Expenditure Plan. Correct. Diba? Sa NEP. Ang NEP, siyang may hawak niya, pwede niyang taasan kung pasok niya yung mga gusto niya. But kailangan niya pang mag-involve ng maraming tao na hindi niya hawak? Mismo. Hindi niya po hawak yun kasi ang may hawak nun, may control nun, doon po mga sangkay sa Kongreso. Yung sinasabi na nag-insert daw po si PBBM ng 100 billion. Tapos ang malupit pa po dyan mga sangkay, eto. Vineto niya yung almost 200 billion
Bakit niya ibebeto yun kung kailangan pala niya ng magnakaw, mga sangkay, di ba? Mas malaki pa ang vineto kaysa sinirequest eh. Bonak din talaga ng scriptwriter nitong si Zaldico eh. Para lang maipasok. So yan. Ang ikatlo, hindi ba binito ni Pangulong Marcos ang budget? Mismo. Lalo na yung sa public works? O magsisingit ka ng 100 billion tapos i-direct mo yung 195 billion. It doesn't add up. Mismo. Yun mga sangkay. Sobrang tanga talaga ng gumagawa ng script kay Zaldico. Doesn't make sense. Isisingit mo tapos i-veto mo. Ano yun? Para umaarte lang siya. So, kung yung first tama yun, pwedeng sabihin, gusto niya mag-play victim, etc., etc., but the second and the third, are compelling reasons. That means, plinano niya na to, tapos sasabihin nila si Pangulong Marcos ay hindi bright. Di ba? para maisip tong mga to. So, I think the question is, yung second and third, bakit kailangan pang isingit sa BICAM yung 100 billion samantalang pwede na niyang ilagay na sa NEP? Correct. Na hindi wala nang debate doon. At yung pangatlo, bakit kailangan niyang i-veto yung 195 billion? Imagine, sisingit ka ng 100 billion tapos tatanggalin mo rin lang mas malaki pa. Yan po yung mga subline ng mga pasabog ni Zaldico. Times 2. Ang tatanggalin mo. Pero, Prof, pagdating doon sa mga battle of perceptions, ano po yung nakikita ninyong posibleng dahilan? Bakit ngayon nagsalita si Zaldico? Ang tagal-tagal na natin siyang hinihintay. Isa pa nga yun na dahilan. Kaya ako, kakonect yan doon sa isang mga rally na magaganap. Ito yun, mga sangkay. Ako, kumbinsido ako na ito part of the plan, mga sangkay, na magpasabog, then magrarally. So, ang problema dito, kung hindi magtagumpay yung pagpapabagsak kay PBBM, marami pong mga DDS ang madadampot, mga sangkay. Kasi, ngayon, agresibo ang pamahalaan, ay pakulong itong mga corrupt, mga sangkay. Si BBM lamang po may kumbaga si BBM lamang po ang nakagawa niyan. Pero hinaharang po nitong mga taong ito. Hindi ko sinasabing ganon, pero posible na baka may koneksyon na siniset up yung narrative. Alalahanin mo, dapat siya ay mag-appear sa Zoom. Di ba? Na sa aking kapantaha, kung nag-appear siya sa Zoom, baka doon niya nilahad ito. Right? So, baka hindi, wala. So, ang tanong dito, sino magkukontrol ng narrative? Sino kumukontrol kay Zaldico? Yun ang tanong. Sino ang kumukontrol kay Zaldico? Sino ang mastermind? Pero mga sangkay, kung sino man ang kumukontrol kay Zaldico, sobrang tanga. Kasi puro palpak yung script. Nakita na kung sa Zoom yan at nasa Amerika siya, kung saan siya. Ang tanong dito, baka dun niya sinabi to. Siguro natunugan, kaya hindi na siya pina-attend, di ba? Kasi wala nga silang control. They could not contempt him, cite for contempt. Ando siya sa ibang lugar, naka-Zoom siya. All they can do is to shut him off. So, siguro ganun na nangyari. Kaya nawalan sila ngayon ng platform. Kaya naglabas na lang siya ng video na ganito. So, I think it's all choreographed, Because ang tagal-tagal mo nagtatago, tapos bigla ka na lang lalabas sa ngayon. Ano ang meron? Sinong So, I'm sure there is always the possibility that he's telling the truth. But, in politics, it's a game of perceptions. So, who is spinning who? That is the question. Pero ano po ang tingin ninyo na posibleng maging epekto nito? Especially now, sabi nga po ninyo, may mga magkakasunod kasi na kilos protesta na gagawin In terms of dun sa emosyon ng mga tao, how will this affect? Alam mo, sa totoo lang, tayo lang namang mga talking heads and thinking ang nagsasabi na may ganito. Pumunta ka sa daan, sa ordinaryong mamamayan, alam na nila ang kwento. Sinasabi nila, pinagdulo ko lang tayo ng mga to. Correct. I think we are assuming that the people can easily be hoodwinked to believe. Of course, there is a rally. I don't know whether that can reach a point where it could
create a destabilization. The military has already warned that some people might want to disrupt it and have, baka may bomba pa daw, etc. But the military at least is ready to deal with it. They're coming. Ako kasi tinitingnan ko puro to optics puro to narratives na para ma-serve ang agenda. Dati-rati ang mga tao na marami ang nadadali sa fake news. At hanggang ngayon meron pa din. Pero unti-unti na rin naging skeptical ang mga tao pagdating sa mga ganyan. Yun ang nagkaroon ng backlash. People do no longer just believe what they hear and see in social media. So maybe that's beneficial. Kasi ang mga tao ngayon, kung ano sinabi ni Saldico, hindi magagad paniniwalaan yan. Mismo. Lahat nagiging nagdududa na lahat. So nawawala. Paano ka hindi magdududa? Di ba nga po, sobrang daming nakulimbat ng taong yan. Mga sangkay. Ikaw ba? Sabi ko nga, guys, ulitin ko to. Ang magnanakaw, ang isang corrupt official, expert po yan sa pagsisinungaling. Professional po yan sa pagsisinungaling. Kaya nga siya corrupt, mga sangkay, di ba? Hindi siya magiging ganun kung tatanga-tanga siya. Wala ng trust sa gobyerno, pero nawawalan din ng trust sa mga kritiko. So, in a way, this is a crisis of trust. But in the end, what we might end up is yung mga gusto manggulo, hindi rin paniniwalaan. Pero dahil po dito, kasi nawawalan ng trust sa gobyerno, syempre, definitely, kasi ang dami pong naniniwala din dun sa ibinunyag ni Zaldico, ano po ang dapat gawin ng gobyerno? Well, pag sinabi kasi natin, Chiki, na ang dami, ilan ba yan? I haven't counted, pero ang dami sa social media. Pagdami kasi sa social media, what you see in social media is an artificial noise. Yan lang naman yung mga may access. Yan yung mga, ang iba dyan, binabayaran. Yung iba dyan, lock ang profile, pero gusto lang mag-troll. What is important is the real warm bodies that we have. The public. Ano ba yan? Nag-resonate ba yun sa kanila? So it's something that we need to deal with. Okay. So ngayon mga sangkay, yan po yung kumbaga agam-agam na possible may kumukontrol kay Zaldico. Kasi yung script niya at script ni Gutesa, tugma mga sangkay. Tugmang-tugma. Ibig sabihin po, meron pong kumukontrol, mayroon pong isang individual na kung sino man yan ang gumagawa ng script. Ang problema lang, ang tanga ng scriptwriter. Dahil nga po, sablay mga sangkay mga pinagsasabi. Halimbawa na lang, yung sabi ni Zaldico, nung May 2022 daw po ay nandun daw po sila sa Singapore sa isang hotel, mga sangkay. Tapos kasama daw niya si PBBM at speaker. Sabi daw po ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang yung leather bag. Guys, May 2022. Ano meron nun? Hindi pa presidente si BBM nun. Hindi pa po siya wala pa po siya sa kapangyarihan nun. Nangangampanya ang ating Pangulo at that time. Ano nangyari yun? Di ba nun palang sablay na Malabo po talaga. Kaya nga, sabi ko, isip ko lang, mga sangkay, mukhang malabong i-upload ang part 3 dahil sa katangahan ng part 2 at part 1. Alright? So, ano po ang inyong opinion? Sa tingin nyo, sino talaga yung nagkukontrol dito kay Zaldico? Na mukhang ito po yung pattern nila, papunta po, mga sangkay, sa protesta na gagawin nila o ginagawa nila ngayong araw. Pero ingat lang, ha? Delikado yan. Mamaya may mangyari dyan sa mismong protesta na yan na sila lang din po ang may gawa at isisisi kay PBBM. Alright? So mag-iingat po ang lahat. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.